Ngayong araw, samahan niyo naman ako at i-explore natin ang Bohol kasama ang aking mga kaibigang maiingay. Matagal-tagal na rin ulit bago ako makabalik dito sa Bohol kaya namangha ako sa kanilang bagong airport dito sa Panglao Island. Dati doon pa kami lumapag sa Tagbilaran at bumiyahe pa ng mahaba-haba papunta dito sa isla. Paglabas ng airport, sinalubong agad kami ng aming service van. Pero bago magsimula ang adventure, quick stop muna sa isang karinderya para mag-almusal. Siyempre kailangan busog bago ang unang activity ngayong araw. First stop, ang Graham ATV and Bug Car Rental. Na-recommend ng travel agent na dito ang first activity para iwas pila. Dahil pag tinanghali ka raw dito, ay matatagalan bago maisalang. Kaya suot helmet, ready na para sa isang oras na off-road adventure sa halagang 1,200 pesos ang bawat isa. Malubak, maputik, pero sulit ang saya at adrenaline rush. Ang tanawin talaga namang probinsya feels. Meron pa silang pa-jump, sakay ang walis. Okay, ready, 1, 2, 3, jump! Ang sunod naming pinuntahan, syempre ang pinakasikat hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, ang Chocolate Hills. Kailangan umakyat sa mahaba at matarik na hagdan upang marating ang 360 view ng daang-daang burol na parang tsokolate. Picture perfect moment! Pero sa mga oras na ito, sobrang dami ng tao kaya gumawa na lang kami ng paraan kung paano makasingit para mapicturan with perfect view as background. Tanghali na kaya dumiretso na kami sa Lubok River Cruise. Lobat na si Des. Habang papunta sa boarding area, sasalubungin ka ng mga staff na tumutugtog ng live instruments. Sa halagang 1,000 pesos ang bawat isa, may-enjoy mo na ang ilang oras na river cruise na may kasama pang lunch. Malaking improvement ito kumpara sa una at pangalawa naming river cruise noon. Pati ang food options, aba malupet. Talagang hindi ka mabibitin at ang sarap pa. Maliban sa napakagandang scenery dito, nariyan pa ang performance mula sa Lubok folk dancers. At syempre, hindi namin pinalagpas na masubukan ang pagsayaw ng tinikling. At ang isa sa pinakamasayang parte ng river cruise ay ang party-party. Merong sayawan at kantahan pagkatapos kumain pampababa ng maraming kinain.
Pagkatapos ng river cruise, dumaan muna kami sa man-made forest. Quick picture-picture lang, tsempohan lang pag walang dumaan na sasakyan. Man-made forest sapagkat ito ay isang reforestation project na sinimulan pa 50 years ago. Puno ng mahogany ang mga nakatayo dito. Gano'ng kahaba to kuya yung man-made nyo? Man-made ba to? Man-made. Oo. Oh, galing nga, man-made pala to. Ang dami. Tagal lang. Ang tagal lang nito. Gawa. Oo. Ang tataas oh. Anong puno yan? Mahogany lang. Mahogany. Next stop bago dumiretso sa aming hotel ay ang Bohol Tarsier Conservation. Hindi kompleto ang Bohol trip mo kung walang tarsier. Makikita mo ang mga cute pero sobrang delicate na tarsier, kaya no flash photography at no touching sa mga munting nilalang na ito. At dito nagtatapos ang day 1. Bago dumilim, dumiretso na kami sa aming accommodation, ang Dumaluan Marilo Resort. Beachfront ang resort na ito, puting buhangin, malinaw na dagat at may swimming pool pa. Meron din silang restaurants dito serving Filipino and Western food, kaya hindi mo na kailangan lumabas pa para kumain. Pero kung nagtitipid kayo, pwede naman kayo mag-ikot-ikot sa labas, medyo malayo nga lang sa sentro. Sa gabi, pwede pang mag-jamming sa kanilang restaurant. Dito kami magstay ng 2 nights. Sabihan ko nga, ang ganda dito. Sa umaga, napakaganda ng dalampasigan, maraming foreign tourists. Exclusive itong beach area para lang sa mga guest ng resort. Sa aming day 2 dito sa Bohol, island hopping naman ang nakaschedule. Pagkatapos ng almusal, sinundo kami ng tricycle papuntang Pampang para naman sumakay sa bangka papuntang Balikasag Island. Isa sa mga kasama talaga sa package pag nagbohol kayo, itong island hopping sa Balikasag. Magmemedyas ka ba, Claire? Magmemedyas! Sabi ni Sir Jen, magmemedyas ka. Mga kulang-kulang 1 oras ang biyahe mula sa Pampang papuntang isla. Dito sa isla marami ding restaurant kaya nagpaluto muna kami para sa aming lunch bago pa man kami magsimula ng snorkeling. Ito at nire-ready na ang aming bangka para sa snorkeling. So, it's snorkeling time! Madulas daw yan. Ako muna. Kamaya, sir. Video. Ayokong bumaba. Repeat louder. Who cares? Lagi. Bumaba, sir. Nah. Okay, put your gun. Ayaw niya. Huwag mo na pilit. Alam ba, dito maharap dito, ma'am. Oh, may video. Ang linaw ng tubig at ang daming marine life, may makikita ka pang pawikan at iba't ibang makukulay na isda at corals. Sulit talaga.
Pagbalik ng main island, chill muna kami sa Panglao Beach. Naglakad-lakad kami sa baybayin at nakijamming sa mga batang naghaharana. Diyan kami dati nagstay. Hindi doon, banda doon, nawala na siya. Nawala na. Inano na nila, binili. Pinag-iistahan namin dyan yan nawala na. Ang ibig sabihin, talaga. Pero maaga natatapos yung ano dito. Alam mo bang hindi ka na sumukong puso ko? Araw-araw na nakangiti. Ilang beses ay sa'yo hindi. One day, one day, one day, bro, yeah, one day, one day, one day. Pwede na kayo. Ito, lang yan mo. Para pa. Hanggang sa maabutan kami ng gabi, kaya street seafood trip muna kami. Tinikman namin na itong fresh na sea urchin, seaweed at seashells. Ever do this like this? Ayan. Bakit ilalagay sa? Yan. Diba, parang talaba siya. I don't know na talaba. Ha? Hindi ko alam yun. Lasa nun. Maybe I know, pero hindi ko alam na talaba. Talaba? Masarap. Tsaka ito yung Ito yung nilalagay sa Masarap sa mga sashimi. Side ano siya. isang Pag order. gumawa ka ng mga ano. Pero kasi hindi ko kasi nakita yun sa ano. Sa gilid nilalagay. Oo. Sarap na yan. Oo. Pero parang ayaw ko mapit sa kutsara. Talaba? Hindi mo pa ba na ano? Hindi mo ba nasubukan to, Claire? Hindi na ako kasi niya. Parang feeling ko kasi may aftertaste. Baka, Nahugasan nga nila ate. ano? It's good. Okay. Makukuha ba yan ate? Paano training? Ako na magkukuha na nyo. Ano tawag dyan? Dito sa Shell. Saang, tagmanok. Iba-iba ang tawag sa amin ito, pero isa lang ito, Shell. Oo, yung Minilok nga, sir. Minilok Island, resort. Tatlo yan sila, yung magaganda resort doon sa, Hindi kayo nagpunta sa, sa Dagampan City. Si nga yung pinuntahan ni Madam, doon din. Parang nun. Tatlo yan sila na mga island doon yun. Yung hindi siya na-flat. Sa labat yung mga kali. This dito na ka. Parang ganito din doon sa Pero mas Ang resort kasi na namin sa gitna. Day 3 na at huling araw. Bago umuwi, may time pa para bumisita sa iba't ibang tanawin at pasyalan dito sa Panglao Island. First stop, ang Nova Shell Museum. Makikita rito ang libo-libong shells mula sa iba't ibang bahagi ng Bohol at kalapit probinsya. Tara't pakinggan natin ang museum guide. Dito muna po tayo sa kabilang side. Ito po, giant flower ng obo. Ayan po. Ayan yung Koreana shells. Tapos yan ang okay. Fossilized na siya, kaya mukha po siyang matutingnan. Kasi nahukay lang po siya sa ilalim ng lupa dito lang din sa tapos nung nahukay siya, wala na po siyang pearl sa loob. Kasi ang seahorse po na yan, fake lang po yan, or fiberglass na lang. Pinalaki lang siya para ma-emphasize yung itsura ng seahorse. Hanggang isang dangka lang po talaga yung tunay na size ng seahorse. Kasi itong makukulay po na to, scallops po to, natural na kulay nila. Nadap nila yung kulay nila sa environment o sa mga kinakain nila. Kasi ito po, klase po ito ng kahon. Kasi ito, mga barnacles na nakadikit sa ganitong shop. Barnacles. Ay, yan yung sa mga pagong. Yes po. Kasi ito po, lahat po ng klase ng kung tayo na shells, sila po yung mga venomous na shells. Venomous? Paano sila na shells? Once na matusok kayo ng mollusks niya sila, pwede kayo makumatusok na corallines. Parang sila jellyfish. Kasi yan yung mga endangered na shells, yung pinagbabawal na pong kunin, tapos kakaunti na lang po sila sa dagat. Palawan ang, di ba? Palawan ang pinakaano ng farm. Kasi ito, mga natural na itsura nila, kasi ito po yung tinatawag na Nautilus or the fastest swimming shell.
Kapag past destination, lumalangan po siya. Kasi ito, kapag kinati niyo po ito, ganito yung itsura niya sa loob na para mag-travel sa submarine, kaya mabilis siyang lumungon sa ilalim ng dagat. Tapos itong shell na nasa gitna po, ito, pinaka-rare na klase ng shell, na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Talaga, uwi na natin. Rare lang siya, kaya sobrang mahal po ng price ng shell. Ano ginagawa? Bakit siya mahal? Yung species po. Hirapan natin. Tapos, makikita niyo lang Hirapan natin. Tapos, makikita niyo lang po siya sa lalim na po ng tinik po. Tapos ito yung itsura ng sea urchin pagkatay na. Kung saan na pong natatanggal yung mga tinik ng sea urchin. Tapos ito po, ang white na to, yan. $1 yan, combination ng starfish tapos sea urchin. Tapos ito yung mga shells na dito lang matatagpuan sa Bohol. Kaya yung mga pangalan nila is Boholica tapos Boholenses. Tapos ito, Senoporidae, the first shell collector. Nagko-collect po siya ng kapwa niya shell, tapos dinidikit niya sa sarili niya for protection. Parang ano? Anong Oo, tawag? Tapos ito, mga sea corals na. Tapos ito, mga venomous na shells pa din to. Tingnan mo yung venomous mo. Pero ano sila, edible sila? Yes po. Ay, Kapag niluto. kapag venomous, no, parang iba-iba yung color niya. Siyempre kailangan matintad sila. Tapos lahat ng shells na nandyan po, tunay po yan Wow, lahat. so laki. Tapos dito po na galing yung black pearl. Meron bang siya kulay na ng ano? shell, yun din yung kulay ng pearl sa loob. May siya bang di nakakain? Yung hermit crab po. Pero the rest, pwede kain. Parang umang po. Umang lang yun. Tapos ito, pearl po to, pero unusual growth, ang abnormality ng kubo ng pearl. Kaya ganyan yung picture nila. Parang siyang ano, mukha siyang... O, alam mo na yung mo na naman. Tapos ito po, third drop ng pearl, pero hindi na po na fully developed. Kasi nabuksan na yung shell. Tapos 2 to 3 years pa po bago ma-fully develop yung isang So, pearl. ibig sabihin, galing pala dito yung shell. Ganitong material. Yung made po ng pearl is buhangin lang. Oo. Buhangin, tapos lilibutan nila yan ng laway hanggang aabot ng ilang years hanggang ma-fully develop yung isang pearl. Pagkatapos sa museum, diretso naman kami sa Hinagdanan Cave. Isa itong kuweba sa ilalim ng lupa. Aba, akalain mo ba naman na merong kuweba sa ilalim nito? At pagbaba mo, bubungad sa iyo ang mala swimming pool na lagoon. Enjoy na enjoy pa sa paliligo ang mga turista dito. At bago dumiretso sa airport, dumaan muna kami dito sa Bohol Bee Farm para sa aming lunch. Napakaaliwalas ng area, nature na nature ang dating pero wala kaming nakitang bee. Kakaiba ang ambience dito, nasa tabi pa ito ng dagat at syempre, umorder kami ng healthy, fresh at kakaibang flavors para naman sa aming lunch. At hanggang dito na lamang, hanggang sa susunod na adventure, maraming salamat. At kung nakaabot ka man dito, please like and subscribe. Thank you!